Yes, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako. Meron tayong pag-uusapan na ito na po ang huling avatar. The Last Law Bender. Sino po ba yan? Si Erwin Tulfo, palakpakan. Anak ka ng putya. Biruin mo, kasi isipin mo na ikaw ang Senado at ang masasabi natin, Senado at ang Congress o ang Kamara o ang House of Representatives tagagawa ng batas. Pero anak ng tinapa, etong mga, especially itong si Erwin Tulfo, walang pinipili o walang inuurungan talaga. Wala na sa kanya ang batas. Ang mahalaga sa kanya yung galit ng taong bayan, ganon. Kasi daw para sa Pilipino kailangan baluktutin mo ang batas. Saan ka nakakita ng senador na babaluktot ang batas? Kaya nga sinabi ni Miriam Defensor Santiago, yung mga matagal na tong hearing na to kung sino nakapanood nito, taas nyo yung kamay nyo. May sinabi siya doon na tayo, mga senador, lawmaker. Hindi tayo lawbreaker. Pero ang nangyayari dito ngayon sa sinasabi ni Erwin Tulfo, alam nyo, idol naman natin tong mga Tulfo lalo na pag tumutulong sila sa mga Pilipino. Idol natin yung mga yan. Hindi matatawaran yan sa pagtulong sa mga Pilipino. At masasabi natin na talagang hands-on sila sa pagtulong. Yung dalawa medyo alanganin, si Rapi tsaka si Rapi tsaka si Erwin. Kasi hindi yan yung nasa ground Pero ang nasa ground talaga itong si Bitag. Matagal na tong si Bitag, si Ben Tulfo. Kaya nga ang nangyayari dito dahil sa sinasabi o yung sa kadaldalan nitong mga kapatid niya, pati siya nadadamay. Biruin mo, wala naman siyang sinabi o wala naman siyang alam mo yun, wala naman siyang kinalaman sa sinabi ni Erwin. Bandang huli, nandun pa yung picture niya sa talaga mga Tulfo Pati siya kasama doon, syempre. Dapat specific natin mga pare na hindi natin isasama lahat. Kasi may magkakaiba naman yung mga yan. Kaya nga sinasabi ko doon sa isa kong post na parang si na lang si Ben Tulfo na lang ang masasabi natin na talagang, alam mo yun? Talagang maayos. Sinasabi ko nga na sana Mr. Ben Tulfo, kung nakikinig ka sa akin, kung nakikinig ka sa amin, huwag ka magbabago. Panatiliin mo yung pagiging matapang pero nasa tama pa rin. Ito, ewan ko. Si Erwin, ewan ko kung bakit nagganto nang nangyari dito. Okay naman siguro. Okay naman to dati Diba, binabatikos niya nga yung mga politikong wala namang tulay. Pero, siguro pinaglalaban niya na ibalik yung pera ng mga Pilipino. Pero hindi nga ganun yun, sir. Isa pa, okay sana kung hindi ka senador Senador ka na kasi, kailangan bumase tayo sa batas. Senador gumagawa ng batas, 'di ba? Kaya dapat sundin mo rin yung batas. Yun lang naman. Kaya naging naging katatawanan to si Mr. Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo dahil dun sa mga sinabi niya. At meron nga tayo mga pangapare na nakita. Pwede palang makasuhan itong si Erwin Tulfo patungkol doon sa mga sinabi niya. Mamaya natin pag-uusapan yan. At bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Ganon din po, paki-follow ang aking Paring RJ na Facebook page, pati na po ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Okay. At panoorin natin tong video na to dahil makikita nyo si Attorney Kimbo, yung nasa likod ni Erwin Tulfo, napapikit. Napapikit dun sa mga binanggit niya. At alam mo yun, nagsasalita. Mamaya magpo-focus natin dyan kay Attorney Kimbo. Kasi siya yung dun yung highlights dun Anyway, sige, panoorin na natin itong mga pare. Oops. Mr. Chair. Ayan na. Yes, also, I would like to manifest. Ito yung hearing kahapon. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo
sa People Power Monument sa Luneta. Ito si Ator. Nakita niyo si Ator ni Kimbo? Ito. Kimbo ba Kiambaw? Hindi ko alam eh. Parang Kimbo. Ayan, sa likod. Yung kalbo, nasa likod na yan. Tingnan yung gagawin. Hindi lang po pag nanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. So, ang inaano dito ni Mr. Rapi, ni Senator Rapi, na ibalik daw yung pera ng taong bayan. Ayun ang daw ang sigaw ng taong bayan. So, okay naman yun. Wala namang problema doon sa ibalik. Talagang dapat ibalik kasi ninakaw eh. Pero, kailangan kasi sundin natin yung batas na nagsasabi na kung sasabihin ng Supreme Court o mapapatunayan na may desisyon ng Supreme Court na kunin yung pera at magkano yung kukunin, yun ang dapat nating sundin. So bumase tayo sa due process. Hindi po pwede yung sasabihin mo na ganun kagad na kukunin namin yung pera agad-agad. Hindi po pwede yun kasi meron tayong batas at meron tayong due process. Ayun na nga hindi natutuloy eh. O hindi nasusunod eh. Diba yung due process? Hindi na nasusunod dyan. Example ko na naman, kay Pangulong Duterte, hindi nasunod. Kay Pastor Kibuloy, hindi rin nasunod. Ayun nga yung pinipilit natin eh. Kung wala na palang due process na mangyayari, kung ayaw nyo ng due process, bakit may batas pa tayo? Di tanggalin nyo na yan. Yun ang mahirap. Kasi sa galit natin, sa galit ng puso ninyo, galit tayo. Walang problema doon. Galit talaga ang mga Pilipino sa nangyayari. Ghost Project, Flood Control Project, lahat ng kurakot, diba? Insertion, kung ano-ano pa, mga animal, mga demonyo, mga satanas, mga halangang sikmura, walang kaluluwa, ayan na lahat na yan. Bad trip talaga tayo lahat sa mga animal na yan. Pero, ang kailangan nating gawin, due process. Hindi pa pwede yung agad-agara na porket siga ka, aatakihin mo na ng ganun. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede sa natin yun, sa bansa natin yun. Meron tayong pinapairal na batas. Hindi pwedeng sa kamay na lang natin pairalin ng batas. Anong mangyayari sa atin? Diba? Yun nga yung inaano ng mga Pilipino dito na low bender. Babaluktutin natin ng batas para sa taong bayan. Hindi po pwede. Nagkakaroon ng ang mangyayari dito, magkakaroon ng pagkakalito eh. Pwede naman pala yun. Diba? Pwede palang baluktutin yung batas pag naaayon dun sa Hindi pa pwede. Kaya nga yung batas, ayan ang dapat sundin. Kahit sabihin na nating hindi pabor sa'yo, kung ayun yung batas, yun yung dapat sundin. Ayan ang nagiging problema. Kaya nga kailangan sundin natin. Ano ba yan? Alam naman to ni Senator Erwin Tulfo, pero ewan ko bakit niya nasabi to. Naging memes tuloy siya eh. Dalas low bender, dalas element. Fifth element daw to eh kasi mayroon tayong element of ang Avatar kasi may element yan ng kung sino nakakapanood ng Avatar alam ko yung iba dito yung mga elder natin hindi na naabutan yan. Pero meron kasi yan element of ang mga element yan hangin, lupa, ano pa ba? Tubig, tsaka apoy. Yan, mga So, meron pa daw fifth element. Ayun daw yung low bender. So, si Erwin Tulfo daw yung low bender. Mga gago rin. Alam nyo mga gago rin kayo, no, netizen? Yung pagka-witty nyo, medyo kagaguhan talaga eh. Mga Pilipino talaga pag actually may inedit ako niyan sa yung unbended law. Inedit ko yan, makikita niyo yan sa aking Facebook page na parang RJ. Yun yung mangyayari. Yun yung gusto nating mangyari. Mr. Erwin Tulfo, ginagalang ka namin, pero wag mo namang bigyan ng maling impormasyon o maling pananaw yung mga Pilipino kasi yung mga nakakakita nito o yung mga nakakapanood nito, ay pwede pala. Mag-iisip ng pwede naman pala. So ang batas, pwede palang mabali. So kaya pala, pag may pera ka, pag mayaman ka, pabor sa'yo ang batas.
Kasi pwede palang mabali. Yan ang nagiging problema. Ngayon, yung iba, pwede palang baliin yung batas eh. Eh di wag na tayo magbayad ng tax. Ang daming maapektuhan, ang daming malilito, ang daming... Basta magulo eh. Kaya kayong mga senador, alam nyo, medyo ingatan natin yung mga binibigkas natin. Kasi senador kayo eh. Hindi naman kayo ordinaryong Pilipino eh. Senador kayo, oo, nagkakamali, pero alam mo yun, isipin nyo muna yung mga bibitawan nyo. Kutsa para kang nasa ano eh. Nasa T3 ka eh. Mga hinayupak. Si Ben Tulfo pwede magsalita niyan. Wala naman, hindi naman senador yun eh. Pwede siya magsalita ng mga ganyan. Pero medyo ang pangit tignan pag isa kang senador tapos ganyan yung pananaw mo o ganyan yung atake mo. Tapos i-justify excuse me. I-justify mo pa sa mamaya sa isang video, papanoorin natin 'yan. Sige, tuloy natin 'to. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng... Para ka kasing medyo, dyan eh, para kang diktador dyan eh. Masyado kang... Isoli nyo! Parang ganun. Isoli nyo sa mga kontraktor. Taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Tignan nyo si alam ko na panood nyo na to, pero focus tayo dito kay kay Attorney Kimbo. Tignan nyo, panoorin nyo. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes you have to bend the law to be able to... Nakita nyo yun? Nakita nyo? Nagyayaya pa siyang tignan nyo muna ha. Para nagyayaya pa siyang kumain eh. Ilakihan nga natin mga pare. Ayan. Lakihan natin ha. No! Para nagyayaya pa siyang kumain dito eh. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes you have to bend the law to be able to... Nagulat ha? Ano yun? Para sa... Tama ba yung narinig ko? I had to bend the law. Ulitin natin. Okay lang ba? Baka hindi Law to be able... Para nagyayaya siya eh. Saan tayo kakain mamaya? Alam sa batas na yan. Sometimes you have to bend the law. Saan tayo chichicha? Parang ganun eh. May tinatawag siya. Saan tayo chichicha? Putang ina. Comedy. Actually, comedy to. Sige, isa pa. Sometimes, you have to bend the law chicha. To be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Uy! Napa-asim kilig si attorney. Puta kasi, eto bilang abogado, ginagalang mo yung batas. Kaya ka nga abogado eh. Sumusunod ka sa batas. Pero, tas may maririnig mo yung nagsasalita sa'yo. Kailangan nating baluktutin yung batas para sa mga Puta, asim kilig eh, Ulitin natin. Okay lang ba? Okay lang po ba? Pucha, isipin mo to si attorney, nagyayaya lang siya chumicha. Saan tayo si Chicha? Mamaya, pagkatapos. Chicha. Ewan ko kung yun yung tinabi niya, pero parang basta chicha eh. Saan tayo kakain? Parang ganun. O meron na bang chicha? Parang ganyan. Tapos nagulat siya, ha? Anong bendalo? Sana yun? Ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Gago.
Ang saya, di ba? Teka, balik natin. Wait lang, balik natin ha. Patayin lang yan. Ang kulit eh. Naghanap pa siya ng, am I right? Secretary Rim... Anong sagot ni Remulla dito? Parang gago. Nga So, to be able to please the people, nakatingin na mas siya. mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Tangina kasi. Ay nako. Wala akong masabi. Nakakaiyak yung nakakaiyak yung katartaduhan nito ni ni Tulfo. Puta, may nagulat eh. Natutulog na nga yung isang katabi niya. Nagulat si attorney attorney Kimbo. Tapos anong sagot niya? Anong sagot ni Remulla dito? Am I right? Secretary Remulla, parang pinapatamaan nila dito si si Marcoleta na kahit anong mangyari basta para sa taong bayan, kahit minsan kailangan mong baliin yung batas. Kailangan mo i-bend yung law o yung batas para sa taong bayan. Oh, di ba? Kasi dinadarag ni Remulla si ang tawag dito? Ay, dinadarag ni Marcoleta si Remulla dyan. Pahiya na siya kasi kung ano na sinasabi niya. Di sir, sir? Sa amin kasi, kailangan mong kahit papano, kahit wala dun sa law, kailangan mo yung puta. Hindi pa pwede yun. Naturingan kang abogado, Remulla eh. Kung ano yung nasa batas, yun yung dapat sundin. Wala na tayong doon. Wala na tayong, alam mo yun, wala na tayong dapat pang questionin. Basta kung ano yung nasa batas, ano yung nasa konstitusyon, yun ang susundin. Kung wala doon, hindi po pwede. Kung nandun, susundin. Diba? Anong sagot ni Remulla? Yes, sir. Puta kayo na, yes, sir. Puta, yes, sir. So, nakahanap siya ng kakampi. Ang kakampi ni Remulla, si Tulfo. Diba? Ganong katindi. Well, hindi naman natin tinitira yung si Tulfo Hindi tayo kagaya ng ibang vlogger dyan talagang galit sa Tulfo kaya dinadali ang Tulfo. Hindi. Ang inaano natin dito, ang kini-question natin dito o yung problema natin dito ay yung sinasabi ni Tulfo na kailangan baliin yung batas para sa taong bayan. Hindi po pwede yun. Paano yung mga kabataan na gumawa ng katarantaduhan doon? Oh. 'Di ba? Pwede mo bang baliin 'yon? Oh, pwedeng ang sabi ng isang attorney na si Attorney Neil Abayon, pwedeng makasuhan to si Tulfo base doon sa mga sinabi niya. Pero mamaya na natin pag-uusapan 'yan. Hindi ko alam kung sino magpa-file diyan. Oh, so tapos na to. Yes, sir. Sabi ni Remulla. Ito naman yung parang i-justify pa ni Erwin Tulfo yung mga sinabi niya dun sa hearing. Huwag naman sana ako ma-copyright, buisit na yun. Kutya, napaasim. Doon ako nagulat kay kay attorney. Kutya, napaasim kilig siya eh. Siyempre, attorney ka tapos narinig mo yun, ha? You have to bend the law. Nag-aaya lang siya kumain eh. Chicha. Tapos narinig niya yun, napatigil siya, ha? Ay! Putang ina, ang saya. Ang saya ng Pilipinas. Ang saya ng Pilipinas. Puta, may mga senador tayong ganito. Ang saya-saya. Putang ina, kung ako papipiliin, malamang mas okay pa siguro si Ben Tulfo na naging senador kaysa Hindi po pwede. Alam nyo kasi, yung tapang ng Tulfo, hindi po pwede yan yung tapang nila sa TV o yung tapang nila sa labas, hindi po pwedeng ipasok yan sa Senado kasi iba yung atake ng Senado. Iba yung sitwasyon doon
iba yung sistema doon at iba yung galawan doon. Hindi mo pwedeng pasigaw-sigaw ka dyan na ginagawa nyo sa radio station, TV station. Hindi pa pwede. Hindi ka pa pwedeng magganong-ganon dyan. Iba na yan. Iba ka na eh. Senador ka na eh. Hindi ka na news anchor o kung ano man. Ordinaryong tao. Hindi. Maano ka na eh. Mataas ka na eh. Kasama ka na sa ano. Public official ka eh. So, hindi ka pwedeng magbitaw ng mga salita na alanganin. Oh, ito na yung ano, yung isang video na The distinguished colleagues, I just ito. want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. Law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, Lang ina naglatin pa. Bakit mo sasabihin kung hindi mo naman pala gagawin? Yun yung point eh. You have to bend ano yun? Medyo magulo Mr. Tulpo, Mr. Erwin Tulpo, medyo magulo kasi you have to bend the law to be able to sabi mo nga para sa taong bayan. Ngayon, may manifestation ka dyan, we have to bend the law, but we don't have to. Ulitin natin kung tama ba yung sinabi ko. just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. Oh, we have to bend law. We don't have to. Hindi naman kasi pwede. Ano ba? Well, malakas ang loob ng mga senador na magsalita kasi meron silang immunity. Hindi sila makakasuhan. The point is, hindi sila makukulong pero pwede silang sampahan ng kaso. there's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Sir, hindi naman po pwede. Ano ba yan? Magkaiba yan. Kaya nga mayroon tayong sinasabi na magkaiba ang state sa church. Ibang state, ibang simbahan, ibang state sa church. Diba? Hindi mo pwedeng ipasok sa senaryo na yan yung batas ng Diyos. Ano ba? Ito kasi yung sinasabi niya yung Latin word na Vox Populi. Latin phrase na siya na ang nangangahulugan na voice of the people o tinig ng bayan. Madalas itong ginagamit sa politics, governance, at law para maipahiwatig na ang opinion o kagustuhan o desisyon ng karamihan ay dapat sundin. Well, pumapasok to sa sabihin na natin sa election. Yan. Kasi ang taong bayan mismo ang pipili ng for example, president o ng public official. So, tao yan. Boses ng tao yan. Boses ng bayan. Vox Populi. Pero hindi mo pwedeng sabihin na babaliin mo yung batas dahil may mataas na batas at yung batas na yon batas ng Diyos. Hindi po pwede. Magkaiba yun, sir. O anong sinasabi sa ano? Ano ba yun? Ano bang nakalimutan ko yung verse eh. Ano bang sinasabi? Lahat ng pamahalaan ay tinatag ng Diyos. Kaya dapat ikaw sumunod ka sa pamahalaan. Kasi ang Diyos ang nagtatag niyan. Kung di ako nagkakamali mga pare diba? So hindi ka po pwedeng dahil mas mataas ang batas ng Diyos, yun yung ipapasok mo dyan. Hindi po pwede. Ang usapan dyan, iba yung konteksto eh. I-justify mo pa yung kamalian mo eh. Para kang tanga.
Wag mo nang i-ano, wag mo nang imbis na I'm sorry. I'm sorry mga Pilipino, hindi 'yun ang ibig ko sabihin. Ganito ang ibig kong sabihin, ganyan-ganyan. Na dapat ganun na. Imbis na magpaliwanag ka o mag-sorry ka na mali yung point o iba yung point ko dun sa nabanggit ko, i-justify mo pa na mas mataas ang batas ng Diyos sa batas dito sa Pilipinas. Hindi nga po pwede yun. May sinusunod tayong batas. Oh. Kulit naman eh. Yung batas ng Diyos, ibang konteksto yun, Mr. Erwin Tulfo. Naglatin ka pa, may nalalaman ka pang Latin-Latin. Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo. O, yun naman pala eh. Hindi nga po pwede yung ganong atake na porket sinabi nila o yung meron silang nakuha, kailangan patunayan. Patunayan, may proseso, may due process, tapos ang Supreme Court ang magsasabi kung ano yung dapat nyong gawin. At ang mag-i-implement nun yung DOJ. Ang nangyari, parang ang DOJ yung Supreme Court kasi sila may sarili silang batas. May gusto silang sundin. Ganito kasi sa amin, sir eh. Porque kahit na hindi sinabi diyan sa sa law, kahit di sinabi ng batas, pwede naman namin i-revise. Ano? Gago ang putang ina. Abogado ka? Tapos ang kapal ng mukha nito ni Rimulya na gusto pang maging ombudsman. Putang inang to. May plano lang talaga kasi kayo. Gusto mo maging ombudsman para mapatalsik si VP Sara Duterte. Yun lang yan. Dahil yan ang malaking tinik para sa inyo. Na kailangan sundin, pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi. Oh. Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung makasama natin DPWH officials, including politicians who made wealth. Actually, nandyan ako, sir. Nakita ko at naramdaman ko yung namin, damdamin ng taong bayan, kami, na pumunta dyan sa rally nung September 21. Ramdam namin talaga na dapat maparusahan yung dapat maparusahan, makulong yung dapat makulong, 'di ba? Pero nga lang doon sa mga mga mapapanghing NPA na komunista, putang ina, kala mo mga gago eh. Alam mo kaagad na na NPA pukin na ina eh, ang papanghi. Hindi sa panlalait pero mararamdaman mo eh. So, alam namin, sir. Alam ng taong bayan yung sigaw. Pero ito hindi ko pinagtatanggol yung kung sino man yung mga kontraktor, sino man yung si Diskaya. Hindi namin pinagtatanggol yung makulong kung dapat makulong, maparusahan at mabalik yung pera. Pero ang kailangan kasi natin, sir, para sa kaalaman ng mga Pilipino o sa kaliwanagan ng mga Pilipino, kumbaga, wag niyong baliin. Wag niyong baliin yung dapat na tuwid, di ba? May batas tayo, yun dapat sundin. Hindi pa pwede yung gusto mo. Kahit magsigawan kami dyan sa mga labas na yan, sa EDSA, Gate 4, sa Mindiola, sa Liwasan, sa Luneta, walang mangyayari kung hindi tayo susunod sa batas. O, kita nyo sa Mindiola, ano nangyari? Putangin na, papalabasin nila na na mga Duterte o mga DDS yung mga nanggulo doon. 'Di ba? Oh.
Pero malalaman natin sinong dumalaw, yung Gabriela. Oh, mga bayad nila, magkano daw ang binayad? Di umano 3,000 per head. Para lang manggulo. Tangina. Oh, sa tingin mo, kailangan natin baliin yung batas para sa mga tarantado na yun? Hindi, dapat makulong talaga sila kasi nilabag nila yung batas eh. Oh. Yun ang point. Hindi ka pwedeng magsalita ng mga babaliin natin ang batas. Ano ka ba? Sir, meron ka namang mga legal team. Alam naman natin yan. Kahit hindi ka senador, okay, matalino ka, may alam ka, magaling ka, nakakatulong ka sa mga Pilipino. Pero sir, sana isipin mo rin, nagtatanong ka muna dun sa mga kasama mo. May kasama kang abogado dyan. Alam ko yan. Imposibleng wala. Lahat ng mga senador na hindi abogado, merong mga legal team yan. Kahit nga yung abogado, may legal team, di ba? So, anong point ng mga yan kung hindi ka tinuturuan? O ayaw mo makinig? Diba? Ganun lang naman yun eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na baliin yung batas o may batas ang Diyos na mas mataas yung batas ng Diyos kaysa sa batas natin dito. Magkaiba yun, sir. Ibang konteksto yun. Magkaiba yun. Hindi mo pwedeng ipagsama yun. Kita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Oh, hindi problema 'yan. Sino may problema? Yung mabagal nating batas. Pero meron tayong batas. Kung susundin mo ang batas, dapat naman talaga sundin kasi batas nga, ano ba 'yan? Sir naman. Batas nga eh. Kaya sinabing batas, sundin. Kung susundin na, ano yung sinabi niya? Kung susundin natin ang batas, matagal pa. Oo, matagal talaga. Matagal na yan nangyayari. Kaya ang gawin ninyo, mga senador, mga congressman, anong gagawin nyo? Gumawa kayo ng paraan o mag-amend kayo ng batas o gumawa kayo ng bill na para mapabilis o paano mapapabilis yung proseso ng kaso dito sa Pilipinas. 'Di ba? Yun sana ang katupagin mo, hindi yung pagsasabi na hindi dapat natin sundin yung batas, ibalik na lang ninyo. Parang sinabi nilang guilty sila, pinagtatanggol pa nga nila yung sarili nila eh. 'Di ba? Kung talaga may nangyaring ganyan, hindi pa pwedeng magbalik lang sila ng, halimbawa, for example, ibalik yung 100,000. Binalik nila yung 100,000, paano na? Absuelto na sila nun. Hindi pa. Sabihin na natin hindi pa. Paano kung ang lumabas lang, ang sinabi lang nila, 100,000 lang yung kinuha nila. Pero ang lumabas, 100 billion. Yung nakita ng na imbestigahan ng, lumabas sa investigasyon. Tapos sinabi ng korte na dapat ibalik nila 100 billion. 100 lang yung nakuha ninyo. Kaya nga yun yung sinasabi ni Marcoleta na kailangan meron tayong findings, may investigasyon tayo na mapapatunayan at sasabihin ng Supreme Court kung magkano yung ibabalik nila. Bukod pa doon sa pwede nila kung ilang taon sila pwedeng makulong. Wala pa yun. Babalik pa lang nila yung pera. Tapos bukod pa yun sa makukulong sila. Ay, nako. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. Ay, din sisihin nyo si Romualdez. Punta si Romualdez ang dyan. Si Romualdez ang pinaka insertion, small committee. Sila yan. Yung GAA, BICAM. Tapos sasabihin ni Marcos dati, nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Naalala niyo yung interview na yun? Hindi, nagsisinungaling siya. Alam niya yan na hindi niya pwedeng gawin ng speaker. Tangina mo, tanga mo Marcos. Sinong nagsasabi ng totoo ngayon? Di ba naglalabasan na? Presidente ang may hawak niyan. So, ang gagawin mo kasi pipirmahan mo lang GAA eh. Ewan ko kung binabasa mo yun. Diba? So, mangyayari, BICAM,
usap-usap sila, o magkano, ganto-ganto. Pagbalik sa small committee, doon na papasok yung insertion. Tapos bibigay nila dun sa yung GAA na. General Appropriation Act. Pipirma ng Pangulo. Release. Sino may pakana? Romualdez. Sabihin na nating wala siyang kinalaman. For example lang naman. Wala siyang kinalaman sa mga korupsyon o yung insertion na nangyayari, ganyang kalaking insertion sa nangyayari dito sa Pilipinas. O yan nangyayari dyan sa, nangyayari ang korupsyon na yan. Wala siyang kinalaman. Okay, sabihin na natin wala siyang kinalaman. Kunwari lang naman. Kwento-kwento lang naman to. Dapat managot din siya. Bakit? Kasi siya yung speaker eh. So, imposibleng hindi niya alam. Hinahayaan niyang nagkakaroon ng korupsyon dun sa baba. 'Di ba? Siya ang speaker, dapat monitor niya 'yan. Hindi po pwedeng wala akong alam diyan. Para kang presidente, walang alam sa nangyayari. Tanginang 'yan. 6 na taong ka na, 4 na taong ka na nandiyan, wala ka pa ring nalalaman. Tangina, malis ka na diyan. Wala kang silbi, 'di ba? Ganun lang yun eh. Kailangan imbestigahan muna si Romualdez kasi siya ang speaker eh. Nung umalis na, ano na nangyari? Puta, 0-0 na yon? Quits na? Hindi pa pwede. Mas dapat nga siyang imbestigahan ngayon kasi wala na siya, hindi na siya speaker eh. Ano yun? Nagpalamig lang? Diba? Kaya dapat imbestigahan niya pati yung mga binanggit ng Diskaya. Bandang huli nga kasi ang nangyayari, yung mga binanggit ng Diskaya, parang, alam mo yun, natatabunan na. Bandang huli ang may mga kasalanan na yung senador. Kita nyo yung twist nila? Kita nyo yung twist nila, di ba? Dahil ginigipit sa Senado, nasabi yung mga pangalan namin, ibabaliktad namin yan at kayo na ngayon yung problema. Kayo na pala ang ngayon. Kayo na ang kumukontrata. Di ba? Ganyan kagaling. Ganyan kademonyo yung mga animal na yan. Hindi natin sinasabing walang kinalaman tong mga senador na to, ha? Hindi natin sinasabi yan. Pero yung mga pinangalanan, nasa na? Kilala ba natin? Anong nasa media ngayon? Yung mga si Senador Bongo, Jinggoy, Joel Villanueva. Puro yun na lang eh. Di ba pwede yung ganong atake? Kailangan imbestigahan yung mga napangalanan ng Diskaya. Yun na, lalabas na eh. Sabi na yung pangalan ng Romualdez, si Zaldico. At meron pa nga lumabas dyan na post na hindi daw iimbestigahan o hindi daw ipapatawag sa Senado si Zaldico. Sabi ni Lacson. Di ba kung di ba naman demonyo talaga? Only point, Mr. President, is the people were asking. The people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Hindi magets niya. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Alam mo naman pala bakit ka pa nagaganyan? Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of... Hindi, yung sigaw ng taong bayan, ibig sabihin kasi gising na. Alam na ng taong bayan yung mga kalokohan. Okay, totoo. Gusto nating ibalik yung pera. Pero kailangan nyo due process kasi. Ang gagawin yung mga senador, kung yan ang gusto mo, Mr. Erwin Tulfo, dapat madaliin natin. Paano ang gagawin? Hindi ko alam kung anong gagawin mo. Pero hindi po pwede yung sasabihin mo lang na ibalik yung pera. Paano mangyayari yun? Paano nila gagawin yun? Hindi pa pwede yun. Mababali yung batas, masisira yung batas. O magugulo yung batas. Ganun pala. Pwede naman pala ibalik yung pera kahit walang batas eh. Kaya nga may batas para protektahan yung bawat Pilipino. Babaliin mo, wala mangyari. The population, Mr. President. I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman po sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask. Paniwala dyan kay Boying, tanga yan. Kakausapin. Diba? Parang sinabi na nga nilang guilty sila.
Kasi ibabalik nila. Ano ba yan? Ano ba naman, sir? Sir naman, baka pwedeng, ewan ko sa'yo. Baka pwedeng lawakan mo naman yung pag-iisip mo na hindi nga po pwede yung ano eh. Kahit naman ako eh, kahit naman tayo eh, kahit naman ang Banateros gusto maibalik yung pera na nanakaw, na wala. 'Di ba? Gusto nating makuha yan. Kasi pera ng taong bayan yan. Ngayon, hindi mo po pwedeng kausapin lang o sabihin na kailangan ibalik nyo yung pera. Magrereklamo yan. May mga legal team yan, hindi po pwede yung ganun. Ano ba? Nagmumukha naman tayong katatawanan dito sa sa Senado eh. But they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang i-surrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. Wala nga nagbabawal, pero kailangan patunayan mo na nagnakaw talaga yun. Ano ba naman? Napainit mo ulo ko eh. Hindi mo pa pwedeng sabihin na ibalik nyo yung ninakaw nyo na hindi mo pa napapatunayan. Tama ba ako o hindi? O sige, patunayan mo may ninakaw ako. May ninakaw ba ako? O patunayan mo, tsaka namin ibabalik pag napatunayan mo na. Ganun lang yun. Ano ba naman? Ganun lang eh. Basic logic. Ano ba? Hindi magbabalik ng pera kahit kausapin nyo ng mahinahon yan, hindi nila ibabalik yan. Kasi unang-una, magmumukha silang guilty. Bakit binalik mo yung pera? Guilty ka? Guilty ka na ito nagnakaw ka talaga? Oh. Oh, tapos ano yun? Sira sa kanila yun. Ito, hindi ko pinagtatanggol ah. Ito lang yung nakikita natin. Sira sa kanila yun. Ngayon, kakausapin mo. Babalik mo yung pera. Ibalik mo yung pera. Okay, napatunayan nyo ba na ganyan ang ninakaw ko? Na may ninakaw ako? Napatunayan nyo? Hindi ko ibabalik to kung hindi nyo pa napapatunayan na may ninakaw ako. Ganon kasimple, sir. Kaya nga may due process. Kailangan mapatunayan, maimbestigahan at sasabihin ng korte na ito yung ninakaw, may figures, kung magkano, 1 milyon, okay, ibalik nyo yung 1 milyon. Simple. Sana naintindihan mo. Yung mga Pilipino nga, yung mga taong, kami nga, naiintindihan namin. Bakit ikaw hindi? Eh, alam naman natin mas matalino ka sa amin. Oh. Mas matalino ka sa amin, sir. Hindi ano yan. Hindi na lingid sa kaalaman ng mga Pilipino yan. Tulfo ka eh. 'Di ba? May pinag-aralan kayo, magaling kayo. Isa pa, senador ka. Oh. Pero bakit naiintindihan namin yung simpleng bagay? Ba't ikaw hindi mo maintindihan? There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. Oh, paulit. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Pabida ka lang kung ganun. Whether or right or wrong, mali ka naman talaga kasi, sir. Kahit saang anggulo mo kasi tingnan, kahit marami ng senador ang nagsasabi na mali ka. Abogado na mali ka. Unang-una, mga abogado yun. At hindi basta-basta mga abogado yung nagsasabi ng ganyan. Kasi nga naman, mali talaga. Hindi mo pwedeng baliin yung batas. Kaya nga tayo may batas, ayan na magpuprotekta, ayan na magiging basihan natin kung tama o mali yung ginagawa. So may due process. Ikaw na rin na nagsabi, okay, may due process tayo, mga Mr. President. Oh, may due process tayo. Pero ang gusto nating mangyari, ibalik natin yung inano mo pa si Remulla na banu yan. Butang ina, gagawin lang yan at susunod lang yan doon sa gusto ng amo niya. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Ikaw naman nagsabi, may due process, meron tayong sinusunod na paraan para mapatunayan. 'Di ba? Simpleng bagay, hindi mo pa magets. Hindi nila ibabalik yan. O, sige, kung ibalik nila, guilty sila. Hindi nila ibalik at questioning kayo, patunayan nyo muna na may ginawa kami. Yun lang yun. Oh, hindi namin ibabalik yan hanggat di nyo napapatunayan na nagnakaw talaga kami. May mga legal team yan, Mr. Erwin Tulfo, the last law bender. Kaya hindi po pwede yung mga ganyang atake na pasigaw-sigaw. Hindi pwede yung ganyang atake na kampi ka ng taong bayan. Oo, alam natin yan. Makamasa kayo. Tulpo kayo eh. Pero hindi po pwede yung ganyang atake mo
pag nasa Senado ka na. So ito yung sinasabi natin na ito na yon. Base kasi sa preliminary immunity section under section 11. So ito yung dahilan kaya pwede sila magsalita at hindi sila makukulong. Pwede sila makasuhan pero hindi sila makukulong. Sabi dito, a senator of a member or member of the House of Representatives shall is all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment. Okay? Be privileged from arrest while the Congress is in session. So, wala talaga. So, pwedeng kasuhan, pero alam ko magiging, kung hindi ako nagkakamali alam ko pagkatapos ng termino niya, doon na pwede. Doon siya pwedeng makulong kung mapapatunayan na mali yung ginawa niya. Anyway, dito tayo. Dito pumapasok yung sinabi ni Tulfo. No member shall be questioned or nor be held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee therefore. So hindi siya matatanong, hindi siya liable dun sa mga sinabi niya kung tama ba 'yon o mali. Kung libelous ba 'yon o mali, o kung may inaatake ba dyan siya doon o wala. So based doon sa sinabi niya, parang ang atake niya doon o masasabi natin na inaatake niya yung korte. Kasi babaliin yung batas. Pero, mga pare, pwede siyang kasuhan. Excuse me. Pwede siyang kasuhan pero hindi pa siya, may immunity siya within 6 years eh. So, hindi siya makukulong. After siguro na, sabihin na natin, after 6 years, kung di man siya manalo ng pagka-senador ulit, pwede siya makulong. Ganon. Diba ganyan yung nangyari kay Rebilla? Anyway. So, yan yung mangyayari. So, kung babaliin mo yung batas, sila, walang problema sa kanila kasi mga official sila mga senador sila meron silang immunity. Pero pag ang taong bayan, kaya nga kayo mga Pilipino, wag niyong gagawin yung sinabi niya ha. Nababaliin yung batas ha. Wag niyong gagawin yun kasi tayo, ordinaryong Pilipino tayo eh. Diba? Kagaya nga yun nangyari dyan sa may mga geng-geng dyan sa may Mendiola, diba? Nilabag nila yung batas, nanira sila. Pumasok sila sa mga properties na hindi naman dapat nila pasukan. Tapos nanggulo. Nilabag nila yung batas. Paano mo babaliin ngayon? Kasi pinaglalaban nila yung gusto nila, kaya babaliin natin yung batas na hindi sila pwedeng makulong? Hindi. Nanggulo sila eh. Kayo may immunity kayo, hindi kayo pwedeng makulong. Pero yung mga Pilipino na simpleng tao, makukulong talaga yan pag nilabag nila yung batas. Diba? Beating the red light, simpleng bagay. Hindi naman makukulong pero matitikitan ka. Nanggulo sila sa Mendiola. Malamang, ikukulong sila doon kasi nakasira sila ng properties eh. Diba yung Sogo, pinasok nila, pinagsisira nila yung stoplight, mga tanga eh. Tapos ang bato, mga Duterte ang nanggulo na yan. Mga DDS yan. Mga kampo ni ni Duterte ang mga nanggulo na yan. Tapos bandang huli, lumabas, sino yung dumalaw? Yung Gabriela. Yung Gabriela ang dumalaw doon sa mga animal na kabataan. At may lumalabas pa nga dyan, hindi ko alam kung totoo to, pero di umano nagbayad daw ng 3,000 per head para lang manggulo. At pag sinabi daw na kung saan ba kayo, sa mga Duterte kami. Kita nyo kung gaano kagtarantado yung mga komunista na to? Demonyo talaga yung mga NPA na yan, sorry. Demonyo talaga yung mga NPA na yan, kaya putang ina, kung maaari, ingatan nyo yung mga anak nyo, yung pamilya nyo, putang ina, na bantayan nyo lagi na wag ma-recruit ng mga hayop na yan. Kasi pag na-recruit nila yan, wala na, putang ina. Kung babae, kawawa.
Kung lalaki, magiging baliw. Mapapatay o makakapatay, di ba? Anyway, maraming salamat mga pare sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. And bago tayo magtapos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga videos. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page na Paring RJ at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Maraming salamat po sa inyong lahat and ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.